Sa isang tila ordinaryong hapon ng Mayo noong 1973, ang mapayapang bayan ng Kenora, Ontario, ay natagpuan ang sarili sa sentro ng isang misteryo na magpapalito sa mga investigador sa loob ng maraming dekada. Habang naghahanda ang mga empleyado ng bangko na magsara para sa araw na iyon, isang lalaking nakamaskara ang pumasok sa mga pintuan ng Canadian Imperial Bank of Commerce, na nagpasimula ng sunod-sunod na mga pangyayari na nagtapos sa isang marahas na pagsabog. Sino ang kakaibang taong ito at anong mga lihim ang dinala niya sa kanyang libingan? Ang mga sagot ay nananatiling nakatago, naghihintay na mabunyag. Noong unang bahagi ng dekada 1970, ang Kenora ay isang tahimik na bayan sa baybayin ng Lake of the Woods. Kilala sa kanyang magandang tanawin at malapit na komunidad, ang sangay ng CIBC, na matatagpuan sa gitna ng bayan, ay isang haligi ng lokal na ekonomiya at simbolo ng seguridad at tiwala. Dahil dito, ang mga pangyayari noong ika-10 ng Mayo, 1973, nang ang isang marahas na pagnanakaw sa bangko ay winasak ang kapayapaan ng bayan, ay lalong nakakagulat. Sa isang tila ordinaryong hapon ng Huwebes, mga 10 minuto bago ang oras ng pagsasara, ang katahimikan ng Kenora ay nawasak. Ang sangay ng CIBC ay malapit nang magsara ng mga pintuan nito nang isang matipunong lalaking nakamaskara ang pumasok, armado ng isang rifle, isang pistola, at isang bomba na gawa sa 6 na patpat ng dinamita na nakatali sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito, na kalaunan ay nakilala bilang ang Kenora Bomber, ay kumilos ng may planadong katumpakan, na nagpapakita ng nakakabahalang kalmadong asal. Dumiretso siya sa opisina ng manager, hawak ang isang 32 automatikong pistola at inutusan na punuin ng pera ang kanyang shoulder bag at 3 duffel bag. Habang kumalat ang takot sa mga tauhan ng bangko at sa ilang mga customer na naroroon, ang maingat na pamamaraan ng magnanakaw ay hindi nagbigay ng puwang para sa pagkakamali. Inutusan niya ang buong tauhan na umalis, pinanatili lamang ang manager sa loob. Isang customer na pumasok sa bangko at nakita ang nagaganap na drama ay gumawa ng kilos patungo sa magnanakaw, ngunit agad na napigilan ng isang babalang putok ang pinakawalan malapit sa kanyang mga paa. Sa labas, ang eksena ay mabilis na naging isang panoorin. Ang kaguluhan ay nakakuha ng pansin ng mga tauhan sa lokal na istasyon ng radyo na CJRL, na matatagpuan direkta sa kabila ng kalye. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga broadcaster ay nagbibigay ng live na paglalarawan ng mga pangyayari, at ang kanilang mga agarang panawagan sa mga tao na manatiling malayo ay lalo lamang nagdala ng mas maraming manunood. Maging ang mga magulang ay sinundo ang kanilang mga anak mula sa paaralan upang masaksihan ang nagaganap na drama, hindi alam ang tunay na panganib sa loob ng bangko. Habang lumalaki ang bilang ng mga tao, ang pulisya ay lubos na nakakaalam sa mapanganib na sitwasyon. Ang dead man switch ng bomber, na mahigpit na nakakapit sa kanyang mga ngipin, ay isang simpleng detonator na maaaring magpasabog ng bomba kung siya ay mawalan ng kakayahang kumilos. Ang kaalamang ito ay nagbigay ng mabigat na anino sa buong eksena, pinatindi ang tensyon habang ang lahat ay naghihintay kung paano magtatapos ang paghaharap. Ang mga pangyayari ng araw na iyon sa Kenora ay hindi lamang nag-iwan ng sugat sa bayan, kundi nag-iwan din ng isang misteryo na nananatili sa loob ng maraming dekada, dahil ang pagkakakilanlan ng bomber ay nananatiling hindi kilala. Inilarawan bilang isang matipunong lalaking nasa gitnang edad na may kakaibang aura ng kumpiyansa, ang Kenora Bomber ay isang misteryosong tao mula pa sa simula. Kalaunan ay, ikinwento ng mga saksi ang kanyang kalmadong asal at eksaktong mga galaw, na nagpapaiwatig ng isang taong bihasa sa sining ng pagnanakaw. Sa kabila ng kanyang mahinahong panlabas na anyo, ang kanyang pagkakakilanlan ay nanatiling nakatago sa misteryo. Ang mga nakasaksi ay nagbigay ng magkakaibang paglalarawan, at dahil walang makabagong surveillance technology noong panahong iyon, kakaunti lamang ang impormasyon na mapaghuhugutan ng pulisya, bukod sa mga pira-pirasong salaysay at sa sariling misteryosong mga pahayag ng lalaki sa panahon ng pagnanakaw. Ang pagkontrol sa karamihan ng tao ay naging isang kritikal na problema habang ang pagnanakaw sa Kenora Bank ay tumagal ng mahigit sa 1 oras. Ang mga opisyal mula sa iba't ibang departamento ng pulisya ay pinalibutan ng bloke, ngunit ang kanilang mga panawagan sa mga tao na umatras ay hindi pinansin.
Sa loob, ang manager ng bangko na si Al Reed ay ipinasa ang mga hinihingi ng magnanakaw sa hepe ng pulisya na si Webb Armstrong sa pamamagitan ng telepono. Inutusan ng magnanakaw ang isang kalahating toneladang truck para sa kanyang pagtakas, kung saan si Constable Don Millard ay magpapanggap bilang driver na nakasuot ng sibilyang damit. Habang si Millard at ang magnanakaw ay lumabas ng bangko, umabot sa rurok ang tensyon. Ang magnanakaw, na nakasuot ng itim na balaclava mask at may hawak na deadman's detonator sa kanyang mga ngipin, ay naglakad ng may kumpiyansa patungo sa Main Street. Ang kanyang sinturon na may 6 na patpat ng dinamita ay nagbabanta ng agarang pagkawasak. Lingid sa kanyang kaalaman, si Constable Don Millard, na nakasuot bilang isang sibilyan, ang kanyang magiging driver sa pagtakas. Matapos ang isang maikling pagbabalik sa loob upang kunin ang isang nakalimutang rifle, muli silang lumabas, handa na upang tumakas. Ang eksena sa labas ay magulo. Ang mga hinihingi ng magnanakaw ay nagdala ng malaking bilang ng mga tao sa kabila ng pagsisikap ng pulisya na panatilihing malinaw ang lugar. Daan-daang manunood, kabilang ang mga magulang na may kasamang kanilang mga anak, ang nagtipon. Ang kanilang kuryosidad ay nanag sa kanilang pakiramdam ng panganib. Ang live na broadcast mula sa CJRL ay lalo pang nagpalaki sa eksena. Habang papalapit si Millard at ang magnanakaw sa truck na gagamitin sa pagtakas, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Sa isang iglap, ang buong kalye ay niyanig ng isang marahas na pagsabog. Lumuwag ang panga ng magnanakaw, binitiwan ang detonator, at pinasabog ang dinamita. Ang pagsabog ay nagbasag ng mga bintana sa kalahating blok, nagpadala ng ulan ng salamin at mga debris sa lahat ng direksyon. Ang mga perang papel ay lumutang sa hangin, lumilikha ng isang kakaiba at magulong eksena. Ang karamihan ay natigilan sa katahimikan sa loob ng isang sandali bago nagtakbuhan sa takot. Ang kanilang mga sigaw ay umalangaw-ngaw sa kalye. Sa gitna ng kaguluhan, si Constable Don Millard ay pilay na naglakad sa bangkita, sugatan at tuliro. Ang dugo ay damaloy sa kanyang mukha habang hawak niya ang kanyang tiyan at pilit na tumayo. Ang pagsabog ay nagtanggal ng isang bahagi ng kanyang pantalon at siya ay nagdusa ng concussion kasama ng maraming sugat. Sa kabila ng pagiging 5 hakbang lamang ang layo mula sa bomber, ang duffel bag na puno ng ninakaw na pera ay samalo sa bahagi ng pagsabog, na nagligtas sa kanyang buhay. Kalaunan ay ibinunyag ng hepe ng pulisya na si Webb Armstrong na ang opisyal na nagpaputok ng baril ay kumilos sa sarili niyang desisyon, na posibleng nakaiwas sa isang mas malaking trahedya. Kaagad pagkatapos ng nakakagulat na pangyayari, ang media ay nagsimulang magpalabas ng balita at mga larawan na bumihag sa buong bansa. Nakunan nila ang mga imahe ng mga saksi na lumalabas mula sa wasak na lugar, ang ilan ay sugatan, ngunit lahat ay nabigla. Ang mga serbisyong pang-emergency ay agad na dumating sa lugar, tinulungan ang mga sugatan at sinigurado ang paligid. Ang publiko, na nabihag ng kaguluhan, ay nagtipon sa labas ng bangko. Ang kanilang kuryosidad ay nahaluan ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Sa resulta ng mapaminsalang pagsabog, ang mga investigador ay humarap sa isang napakahirap na gawain. Ang pagsabog ay sumire sa malaking bahagi ng pisikal na ebidensya, kabilang ang katawan ng bomber. Gayunpaman, nagsimula ang masusing paghahanap sa mga guho, kung saan ang bawat natuklasan, gaano man kaliit, ay dokumento at sinulit. Kabilang sa mga mahalagang natagpuan ay ang pitaka ng bomber, na naglalaman ng isang pares ng susi ng pesos, $176 at isang resibo mula sa Kenisha Hotel. Ipinakita nito na ang bomber, na nag-check-in gamit ang pangalang Paul Higgins, ay nasa bayan sa loob ng ilang araw. Ang natatanging anyo ng bomber, na inilarawan ng mga saksi at kalaunan ay isinulat ng 19 na taong gulang na si Joel Ralco sa kanyang aklat tungkol sa insidente, ay nagdagdag sa misteryo. Siya ay nakita bilang isang lalaking nasa gitnang edad, nasa kanyang 40 taon, na may kayumangging buhok at mapulang balbas. Sa kabila ng pagsusuot ng maskara sa panahon ng pagnanakaw, ang mga katangiang ito ay nagbigay ng mahahalagang bakas. Pinagdugtong-dugtong ng mga investigador ang isang komplikadong hanay ng mga bakas, mula sa mga piraso ng bomba hanggang sa mga salaysay ng mga saksi. Ang forensic analysis ng mga bahagi ng bomba ay nagbunyag ng mga detalye tungkol sa mga materyales na ginamit, na nagbigay liwanag sa mga pamamaraan ng bomber.
Ang mga salaysay ng mga saksi, bagaman magkakaiba, ay tumulong sa pagbuo ng profile ng sospek. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, ang pagkakakilanlan ng Canora bomber ay nanatiling mailap. Maraming mga teorya ang lumitaw, na nagmumungkahi ng pagkakasangkot ng mga profesional na kriminal o isang galit na lokal na residente na may personal na hinanakit. Gayunpaman, ang kakulangan ng konkretong ebidensya at ang misteryosong kalikasan ng bomber ay nagpanatili sa kaso sa ilalim ng anino ng misteryo. Pagkalipas ng maraming dekada, ang pinaka-promising na bakas ay tumuturo sa isang 45 taong gulang na lalaki na iniulat na nawawala mula sa British Columbia, na ang iniwang truck ay natagpuan sa Winnipeg. Inilarawan bilang isang Aleman na immigrant na may balbas at pile, ang profile ng sospek na ito ay tila tumutugma. Gayunpaman, ang DNA testing ng mga sample ng buhok mula sa kanyang kapatid ay hindi nagpakita ng tugma, at ang sospek ay kalaunan natagpuang buhay sa France, na nagtanggal sa teoryang ito. Ngayon, mahigit 50 taon na ang lumipas, ang pagkakakilanlan ng Canora bomber ay nananatiling isang misteryo. Sa kabila ng malawakang investigasyon at maraming mga bakas, ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaking yumanig sa maliit na bayan sa pamamagitan ng kanyang matapang na krimen ay hindi kailanman nabunyag. Ang bayan ng Canora ay naiwan na may isang pangmatagalang misteryo. Isang kwento na binuo mula sa mga piraso ng bakas at mga tanong na walang kasagutan. Habang lumilipas ang mga dekada, ang pagkakakilanlan ng bomber ay lalong nawawala sa dilim, na nag-iiwan ng isang palaisipan na patuloy na nagbibigay ng intriga at pagkalito, na nagbubuhos ng mahabang anino sa kasaysayan ng bayan.